Good morning, church. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa inyo at ganoon din sa mga nanonood sa online. Good morning. Good morning po. Ako po si Pastor Martin na ngayon po ang magbibigay sa inyo ng mensahe sa araw pong to. Again, maraming salamat sa ating worship team. Kanina talagang ang pagpupuri natin ay talagang napakabuti ng Diyos. Ang sarap magpuri. Amen? Amen po ba? Amen. Sige po, bago po muna tayo magsimula, pwede po bang manalangin muna tayo? Hallelujah. Dakilang Diyos Ama, maraming pong salamat sa umaga pong to na kami nakapagpuri, Panginoon, sa oras pong to. At ngayon kami mag-aaral, O Diyos, ng iyong salita. Salamat dahil alam po namin meron kang revelation na pagkakalob sa amin na lubusan naming maintindihan, Panginoon to. At ang bawat isa sa amin, aming binubuksan ng aming puso, na aming maintindihan ang naisin mo, Panginoon, para ito'y masa pamuhay namin, O Diyos. Lord, gamitin mo po ako na maging mouthpiece, Panginoon, ng iyong salita. Holy Spirit, kayo po ang manguna sa akin, sa bawat isa dito, na kayo po ang magiging teacher namin sa simula, Panginoon, sa gitna, hanggang sa dulo, Panginoon, hanggang sa katapusan ng aming gagawin sa gawain pong to. Sa tanging pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Good morning po uli sa inyo, mga kapatid, at sa mga online viewers po natin. Okay. Bago po ako magsimula, okay, gusto ko munang magkwentuhan muna po tayo. Dahil para lalo nating ma-enjoy ang ating gawain. Okay. Meron po akong ikikwento sa inyo na merong 3 tao. Yan. Kasi itong mga 3 taong to, pinagyayabang yung kanilang mga lolo na sino bang pinakamagandang bahay. Sabi nung isa, sabi nung isang lalaki, yung lolo ko, magandang bahay niya, mamahalin. Sabi niya, yung bahay niya, ang ganda ng mga gamit, yung TV, okay, yung mga stereo niya, yung lahat ng kagamitan niya, mga mamahalin daw, mga lamesa, okay. Siyempre, yung isa, hindi naman po magpapatalo, sabi niya, wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko, sabi niya, merong bahay niya, merong elevator, may escalator, at meron ding swimming pool. Hindi sa labas, sa loob. Grabe, sa loob. Talagang mamahalin. Sabi naman nung isa, yung pangatlo, pambihira naman yung mga lolo nyo. Ang hihirap. Sabi, bakit? Alam ba yung lolo ko? Yung gate pa lang nila, perlas na. Yung daanan niya, ginto. Gula. Sabi nung dalawa, bakit? Saan ba nakatira ang lolo mo? Sa langit, kasama na si Lord. Di ba? Yun ang naghihintay sa atin. Okay? Nakuha nyo, parang hindi nyo nakuha yung ano ko Para ayaw nyo. Parang delay yung pagtawa nyo Hindi, pinapaano ko lang kayo dahil ito ang ating pag-aaralan ngayon. Yan magandang ating panimula kung bakit ko kwento yung bahay. Okay? Ang ating dimang team sa buong taong to, sabi yan, is rooted in unshakable gospel of Christ. Sabihin, dapat matibay or nakarooted tayo sa pundasyon ng Diyos. Kaya ito po ang ating pag-uusapan. Pero bago po nating pag-usapan yan, lagi po tayong nagsisimula sa isang tanong. Para dun po sa isang tanong, dun umiikot ang ating pinag-uusapan. Amen po ba? Okay. Kaya ito yung tanong ko. Ano ang isang pinakamagandang nangyari nung ikaw ay naging Kristiyano? Yan. Nakikita niyo po ba? Yan. Okay. Yan po yung tanong natin. Kaya ang aking pinamagatang ngayon pong message ito is God's dwelling place. Nababasa niyo po ba? Okay. Ang message ko pong ito is pinamagatan yung dwelling place. Dahil alam po natin, yung dwelling place, yan po ay tirahan. Okay? Tirahan yan, yung dwelling place. Pero nung Old Testament, okay, merong ang Diyos kung siya naninirahan. Kung siya laging nakikipagtagpo sa bayan ng Israel.
Kaya, di ba sa Bible po, mababasa rin natin, merong Old Testament at merong New Testament. Meron din New Covenant at Old Covenant. Nakukuha niyo po ba? Kaya ngayon, titingnan natin ng mga panahon nung sa bayan ng Israel or Old Testament para ma-picture natin, mas maganda nyo maunawaan o mas madali nyong maunawaan, maintindihan ang ating pag-aaralan. Kaya titingnan natin kung saan nananahan o tumitira ang Diyos noong mapanahon ng Old Testament. Kung saan nakikipagtagpo ang Diyos sa Israel. Okay. Meron po ako diyang picture. Okay? Hindi ko makita doon Parang wala doon sa isang slide Ayan. Pasensya na Ayan. Meron po dyan, siguro nakikita nyo yung tabernacle. Okay? Or tabernakulo. Tabernacle is a place of meeting or tent. Diyan po, a designated place where God dwelt among His people. Diyan po nakikipagtagpo, okay, ang ating Diyos sa bayan ng Israel. Diyan siya nakikipag-meet. Pero ang tanong diyan, kailan ba ginawa ang tabernakulo? Ginawa ho yan nung sila, okay, lumisan na sa Ehipto. Tumawid na po sila sa Red Sea. Nagkaroon po sila ngayon diyan. Pinagawa sila ng Diyos ng tabernakulo. Nakukuha niyo po ba? Amen. Next slide. Diyan po, makikita po natin, okay, sa tabernacle yan, yung merong 3 part po dyan. Meron po siyang outer court, inner court, or innermost court. Okay. Doon sa baba, yan. Sa baba yan, yung outer court pong yan, okay, meron po diyang bronze or mga tanso dahil dyan po nagpe-present yung mga mag-aalay. Meron silang daladalang mga tupa, mga hayop, dab. Diyan po nila ibibigay sa priest. Diyan po yung ceremonial na ginagawa. Mangyayari po dyan, papatayin po yun. Titingnan ho nung priest kung ito ba ay papasa. Kung madumi or flawless ho siya, ang iaalay nyo. Kasi dapat malinis o talagang maganda ang ialay yung tupa doon. Kaya susuriin niya ng priest bago ialay. Diyan din ho, naglilinis ng kamay, ng mga damit or mga maduduming bagay ang mga priest pagkatapos nilang suriin yung mga ialay na tupa. Diyan po yan sa outer court. Ngayon naman, tingnan naman po natin yung inner court or holy place. Kung makikita nyo dyan, yung medyo nasa gitna. Okay. Ngayon, ano yung laman ng inner court? Okay. Meron ho diyang 3. Ano yung 3 nilalaman po dyan? Golden lampstand, or tinatawag dyan, menorah. Yan po yung nagbibigay ng liwanag sa loob. Sa loob nung inner court. Okay? Meron din yan shewbread or yung tinapay at yung altar of incense or pabango. Kung nakikita nyo po yan, di ba? Laging 3. Mamaya natin makikita yung significant po niyan. Pero ngayon, sa bagong tipan, tingnan naman po natin yung sinisimbolize yung 3 yan, yung golden lampstand, shewbread, at saka altar of incense. Okay? Yung ano ho dyan, yung lampstand or nagbibigay dyan ng liwanag, yung menorah, sinisimbolize po niyan ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa John 8:12, diba? Si Jesus ang liwanag. Jesus is the light of the world. John 8:12. Nakikita niyo po yung connection na ang Panginoong Hesus nung Old Testament ay andun na. Yung shewbread or yung tinapay naman, yan ay nagsisimbolo ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang katawan. Kanina, nagkaroon tayo ng simbolo nito, di ba? Meron tayong ginawa na ito ang kanyang katawan. Di ba? Nabugbog at nasugatan. Yung tinapay na yon, sabi ng Panginoong Hesus. John 6:35. Yung kanyang katawan, yung tinapay na yon. Nakikita po natin, nung Old Testament, andun talaga ang Panginoong Hesus. And then, yung pangatlo, ano po yon?
altar of incense. Ibig sabihin, yung pabango or yung mabangong samyo. Saan po ba yung binigay ng Panginoon? Yung kanyang sarili. Diba? Isang mabangong samyo sa ating Ama. Saan natin makita yan? Sa Ephesians 5:2. Pinagkaloob niya ang kanyang sarili bilang isang mabangong samyo sa ating Ama. Amen. Kung mapapansin nyo ho dyan, meron po dyang veil or mamaya inyong tandaan, yung kortina na naghaharang po, mapapansin niyo po yan. Makapal po yan. Okay? Makapal po yan para siya yung, ibig sabihin, nagbibigay ng divider doon. Para siya yung nagbibigay ng harang. Kaya ngayon, pupunta naman tayo sa pangatlo, sa innermost court or holies of holies. Wala pong ilaw po doon, pero maliwanag siya. Bakit? Kasi ang nagbibigay sa kanya ng liwanag doon, yung kaningningan ng Diyos or yung kalwalhatian ng Diyos ang nagniningning, ang nagliliwanag doon. Yung presensya ng Diyos doon sa Holy of Holies. Nandun siya sa Ark of the Covenant. Ganun din po, ang Ark of the Covenant, meron din po siyang 3 laman. Okay? Ano po yon? Number 1, pot of manna. Makikita nyo dyan yung parang banga. Ayan, nakikita nyo po sa screen. Pangalawa, yung bato kung saan nakasulat yung 10 utos. Makikita nyo po dyan sa screen po natin. At yung pangatlo, yung tungkod ni Aaron. Ano naman po ang sinisimbolo nito ngayong bagong tipan? Tingnan po natin sa New Covenant. Yung pot of manna or yung banga, ang gawa, di ba? Ang gawa sa banga, saan po ba yan? Sa putik. Wala lang pong gawang banga sa lata. Meron po ba kayong nakita nun? Parang, ayun sa akin, di ba, wala naman nun eh. Wala naman, talagang clay yan. Dito nilalagay yung mana. O yung sa Old Testament, kasi may bumabagsak dyan na pagkain, yung mana, doon nila nilalagay. Yung banga po niyan ay nagsisimbolo saan? Kay Jesus. Dahil alam po natin siya ay Diyos na nagkatawan tao. John 1:14, di ba? And the Word became flesh. Nakakuha niyo po ba? Di ba ito pinag-aaralan ko talagang napakaganda po. Talagang mangingiyak sa Lord, ang ganda-ganda ng umpisa pa lang talagang makikita mo na ang Panginoong Hesus andun na. Amen po ba? Ganun napakaganda. Diyos na nagkatawan tao. Bumaba siya para sa atin. Ngayon naman, yung mana, galing sa langit, bumaba rito. Yan naman po ang kinakain ng mga Israel or mga Hudyo habang sila naglalakad sa ilang ng mga panahong yon. Ngayon naman, nagre-represent, okay, yung manang yon, yung katawan niya, yung tinapay na yon, nabugbog at nasugatan. Kanina rin, di ba, yung tayo nagko-communion, sinabi ko, yung kanyang katawan ay nabugbog, nasugatan. Para saan? Para sa ating kagalingan. Binigay niya yun. Yung kanyang katawan, nabugbog at nasugatan para sa kagalingan mo. Kagalingan natin, kalakasan natin. Kung wala ka naman sakit ngayon, ikaw ay lalo kanyang palalakasin. Kaya ano gawin? Sabi sa Matthew, makita yan, Matthew 26, verse 26, sabi nga, ito ang aking katawan na hinahandog ko para sa inyo. Yung tinapay na yon, kanina ginawa natin, simbolo. Nakukuha niyo po? Okay. Number 2, nandun yung yung kautusan, yung bato. Sinulat na, or yung Old Testament, 10 Commandments. Okay. Ito po, makikita niyo ito, dahil ang Panginoong Hesus, sinabi niya sa Matthew 5:17, pumunta ako dito para tuparin ko, ipulpil ko yung mga kautusan. Ginawa niya, pinulpil ng Panginoong Hesus yung mga kautusan. Kaya yung mga nakasulat diyan, napulpil ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Nagampanan po niya yan, yung 10 Commandments, yung batong yan na pinagsulatan ng Diyos. Okay. Number 3, yung tungkod ni Aaron. Saan ba pinako ang Panginoong Hesus? Di ba? Sa krus. Ano yun? Kahoy po yun. Okay. Yung tungkod na yon, nagsisimbolo rin yung kahoy na ang krus,
ang ginawa sa Panginoong Hesus nang siya'y nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Oo. Doon siya pinako, kinuha niya lahat ng kasakitan, tinanggap niya lahat yung kahihiyan, tinanggap niya lahat ng kasakitan para maalis tayo sa gapos ng sumpa. Amen? Hallelujah! Galatians 3:13. Kinuha niya lahat yun sa krus ng Kalbaryo, doon sa kahoy na yun, na habang siya'y nakapako. Amen po ba? Talagang napakabuti ng ating Panginoong Hesus. Lahat yun, pinulpil niya. Kita niyo po ba? Kaya sabi ko nung pinag-aaralan to, Lord, talagang napakabuti mo. Ang sarap. Kaya ito nga, binigyan ko kayo ng picture para mas lalong mag-seek in sa inyo, sa isip niyo, mas madali niyong maintindihan kung gaano kabuti ang ating Panginoong Hesus. And then, makikita niyo ho dyan, sa ibabaw niyan, nakita niyo yung meron dyan parang pakpak. Ang tawag ho dyan, yan ang mercy seat. Ano po ba yung mercy seat? Ang tawag ho dyan, okay, sa Hebreo is kaporet. Sa ugat na salitang kapar. Ibig sabihin ho yan, atonement. Atonement. Okay? Ibig sabihin, siya'y nagbayad ng pagkakasala natin. Siya yung tumubos ng mga pagkakasala natin. Kasi pagpasok dyan ng priest, magwiwisik siya ng mga dugo. Lilinisin niya yun. Yun ang ginagawa nung high priest. Kita nyo. Pero napakabuti ng Panginoon dahil sa mercy seat na yun, andun ang ating Panginoong Hesus. Balik tayo dun sa isang slide. Makikita po natin. Alam nyo po ba, bago makapasok ang priest dyan, sa merong veil ho dyan, okay? Ang priest, meron ho siya dyang tali sa paa, meron siyang veil sa kanyang laylayan. Bakit? Kasi pagpasok ho niya dyan, kailangan malalaman ng mga taga-Israel kung siya ay buhay pa. Habang naglalakad siya, magwiwisik siya doon, may ginagawa siyang ceremonial, okay? Magbebel yon, ding, 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 ding. Okay? Pag hindi na narinig yung bell, ibig sabihin, namatay siya doon sa innermost court na yan or Holy of Holies. Ibig sabihin, patay na siya. Kaya yung taling nasa paa niya, hihilahin siya. Hihilahin yung priest dahil patay siya. Ang tawag ho doon, pag yung ganyan nag-offering sila ay during the Yom Kippur, okay? Or during the Day of Atonement. Okay? Yun hihilahin. Hihilahin yung pare or yung priest pag di na nagbebel. Ibig sabihin, patay, malulungkot ngayon ang bayan ng Israel dahil yung offering nila or kanilang pagbibigay sa Diyos ng tawag dito, pag-aalay ay hindi natanggap ng Diyos, patay. Pero, pag buhay na lumabas ang priest, magdidiwang sila, magsasaya sila, buong isang taon, puro pagpapala ang bayan ng Israel at ang mga tao ng Israel, sila'y magdidiwang ng buong isang taon. At doon lulukuban ang presensya ng Diyos ang buong tabernakulo. Amen po ba? Nakukuha nyo? Pero ngayon, tingnan naman po natin sa New Covenant. Maraming salamat sa Panginoong Hesus sa kanyang dugo. Diba? Yung kanyang dugo na inoffer nung siya'y namatay, tayo'y pinatawad na lahat ng ating kasalanan. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ng ating Diyos? Pinatawad na tayo. Yung kanyang dugo na inoffer doon, walang bahid. Perfect. Amen? Perfect. Kaya ngayon tayo'y masaya tayo. Tayo'y magpupuri sa ating Diyos. Dahil sa katagumpayan na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Kaya napakabuti talaga ng ating Panginoong Hesus. Makikita ko, habang pinag-aaralan, sabi ko, Lord, thank you sa inyo. Talagang sa iyong dugo, Lord, kami pinatawad mo na. Salamat sa New Covenant nito. Na nakukonek natin yung dati. Sabi nga dyan sa Exodus 40:34-35, nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng lupa at napuno ng kalwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moses sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap. Napuspos ito ng kalwalhatian ni Yahweh. Tingnan niyo po dyan sa verse na yan.
kahit si Moses, nahihirapang makapasok. Sa sobrang kalwalhatian ng Diyos, nahihirapan sila. Yung pagpapala, paano nila makakamit? Kailangan talaga yung alay na lang maging perfect para mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kaya ngayon, ang tanong ko, sinong gustong mabuhay ng Old Testament? Taas ang kamay. Di ba wala? Kasi napakahirap. Ang hirap mabuhay nung. Kaya lagi ka lang mag-offer, talagang kailangan perfect. Pero salamat sa ating Diyos na buhay dahil ating Panginoong Hesus, pinulpil po niya lahat na yon. Amen po ba? Amen. Kaya ngayon po, nakikita niyo po ba yung larawan na yon, yung kaninang sinabi ko na napakabuti ng Diyos dahil yung mga panahon na yun ay talagang napakahirap. Pero ngayon, pag-aaralan ngayon natin ang bagong place or dwelling place ng Diyos sa New Covenant. Dito, tayo kabilang sa kasunduang to. Amen? Di ba nasa innermost court or Holy of Holies ang Ark of the Covenant at ang presensya ng Diyos? Basahin natin sa Matthew 27:50. Yan, 27:50 hanggang 51. And when Jesus has cried out again in a loud voice, He gave up His spirit. At the moment, the curtain, the temple was torn in two from top to bottom, the earth shook and the rock spilled. Pag binasa niyo po ito, di ba? Pagkamatay ng ating Panginoong Hesus, napunit yung kortina. Pagkapunit ng kortina, ngayon, ano ang mangyayari? Tayo'y makakapasok na sa kabanal-banalan. Di ba? Sa Holy of Holies, wala nang naghaharang. Wala na. Dahil lang Panginoong Hesus, nung siya'y namatay, napunit po yun. 4 inches po yun. Makapal. Galing sa taas, pababa, napunit. Sino lang may gawa to? Gawa lang to ang Diyos. Ha? Ang hirap nung galing ka mataas nun, tapos ang kapal, di mo makuha. Tayo pag dapat pababa. Ha? Kaya ngayon, tayo'y makakapasok na sa kabanal-banalan ng Diyos na banal. Amen. Wala na. Wala nang harang. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Tinapos na ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya meron na tayong kumpiyansa. Lord, thank you dahil alam ko pinatawad mo na ako. Alam ko, minahal mo na ako. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoong Hesus. Sa krus ng Kalbaryo, ginawa mo to para sa akin. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos na buhay? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya sa oras na to, kung anuman ang iyong problema, anuman ang mga nararamdaman mo, anuman ang mga pangangailangan mo, pwede ka nang dumiretso sa Diyos. Ito'y tutugunin niya. Manalangin ka ng taos sa puso mo. Pakikinggan ka niya. Yan ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Siya yung naghirap doon. Imbis tayo, ang Panginoong Hesus, kinuha niya. Amen. Napakabuti ng Diyos. Kaya, again, sasabihin ko kasi, paulit-ulit ko to habang itong pinag-aaralan to. Lord, thank you sa kabutihan mo. Salamat sa pagmamahal mo sa amin. Isipin mo, napunit yung kortina. Yung dating, nung Old Testament, napakahirap ngayon, pinadali ng ating Panginoong Hesus. Siya lahat ang kumuha para tayo maging masagana, pinagpala. Hebrews 10:19 hanggang 20. Therefore, brother and sister, since we have confident to enter the most holy place by by the blood of Jesus. Hindi dugo nyo, hindi dugo ng tupa, ng Old Testament. Kung hindi, kaninong dugo? Kay Jesus. Sa dugo ni Jesus, meron na tayong confidence na alam natin, di ba? Pakikinggan niya ang ating mga panalangin. Oo. And by the new living, the way open for us, ayan the curtain that is His body, in His body. Napakabuti ng Diyos. Amen.
Amen. Yun lang talaga masasabi ko. Salamat, Panginoong Jesus. Kaya ngayon, tayo nananalangin na, nakakadiretso na tayo sa ating Diyos Ama. Lord, na talagang napakabuti mo. Alam ko ang panalangin mo, tinugon mo na. Hindi na tayo matatakot. Hindi na tayo kikimi-kimi na, Lord, pakikinggan mo ba ako? Lord, talagang andyan ka ba? Hindi. Hindi gagawin ng Diyos yun. Dahil ang gagawin niya, yes, anak. Puro yes, amen and amen. Dahil alam ko, mahal na mahal kita, anak. Huwag na kayong matatakot. Huwag na kayong kikimi-kimi. Lord, nahihiya ako manalangin. Hindi. Mag-pray po kayo, taos sa puso nyo. Dahil alam natin, tinapos na ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang lahat nito, tayo makakapasok na sa ating Diyos Ama. Sa kabanal-banalan. Kaya ngayon, tayo namang mga tumanggap. Tayo ay new creation na. Bago na tayong nilalang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, bago ka nang nilalang. Sige, sabihin mo. Oh. Oh. Ito pa rin yung linggong kasama ko. Parang ganun Ito pa rin, yung pa rin siya Oh. Tingnan natin, 2 Corinthians 5:17. Sabi yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is, The old things have passed away, behold, all things become new. Okay? Kaya yung katabi mo, bagong nilalang na yan. Okay? Pero, pag-aralan natin yung new dyan sa Greek word. Kasi, ang Greek word po ng new, dalawa pong klase ho yan. Ang Greek word yan. Isang neos, okay, tsaka isang kainos. Ito pong neos, okay, para mas madali nyo pong maintindihan, yung neos ho yan, parang ganito, sasampulan ko lang po kayo. Okay. Yung neos, yung kotse, halimbawa, Toyota. Yung Toyotang yan, pinunta nyo sa isang shop, pininturahan lang po niya. Pero pagbalik ko niya, pininturahan ng puti, halimbawa, naging itim, pagbalik niya, itim na. Yung pa rin siya, Toyota pa rin siya. Aso, kulay lang ho yung nabago sa kanya. Ang tawag ho dyan ay neos. Pero tayo ngayon, itong pag-aaral lang natin, yung new, kainos. Ibig sabihin niyan, new and different. Hindi na yung luma, kundi bago na, kakaiba na. Parang ikaw, may kotse ka, Toyota. Ngayon, ang ginawa mo, bumili ka, Subaru. Bago na, iba na. Ganda nung mugs, leather na, touchscreen na lahat ng yung panel board nyo, ganda ng ilaw, headlight, Subaru na siya. Hindi siya Toyota. Ibig sabihin, new and different. Pero, kotse pa rin po siya. Nakukuha nyo po ba? Yun ang ibig sabihin ng kainos. Kaya, ikaw, kainos ka na, new and different. Kaya sabi ko kanina sa'yo, sabihin sa katabi nyo, bago ka nang nilalang. Oh. Ngayon, kainos ka na. Kainos ka na. Oh, yun na lang, kainos ka na. New and different ka na. Oh, yan. Okay po ba na naunawaan nyo pa? Wala na yung luma nating pagkatao. Malinis na tayo dahil tayo'y pinananahan na ng Espiritu. Kaninong Espiritu ron? Espiritu ng Diyos na nananahan na sa inyo. Amen po ba? Parang ayaw nyo maniwala. Parang bumabara sa lalamunan nyo. Pinananahan na kayo ng Espiritu ng Diyos. Amen? Kainos na kayo. Kasi, tandaan nyo, hindi pa pwede hong magsama isang marumi at isang malinis. Oo. Malinis na po kayo. Nilinis na tayo ng banal ng dugo ng ating Panginoong Jesus. Kaya yung Espiritu nyo ay bago na. Tingnan natin, para lalo nyong mangunawaan. 1 Corinthians 3:16. Do you know that you are the temple of God and that is the Spirit God dwells in you? Oh, nasa inyo na. Kasama nyo na ang Espiritu. Kaya talagang napakabuti ng Diyos. Tingnan mo ngayon yung sarili mo. Lord, salamat. Yung Espiritu, binago mo na. Nananahan na sa akin. 1 Corinthians 6:19 hanggang 20 para mas lalo pa nating ma-appreciate. Or do you know that your body, sabi diyan, is the temple of the Holy Spirit. Ibig sabihin,
ikaw ay pinananahan ng Diyos. Kaya sabi niyan, you are not your own. For you were bought by a price. Ang mahal-mahal ng price na yun, di ba? Yung dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya, mga kapatid, ako lang naman sinasabi ko, ingatan rin natin ang ating sarili. Di ba? Mahalin din natin ang ating sarili. Hindi dahil para tayo'y tawag dito, maging mayabang, hindi. Kasi pinakikita ko lang ho dyan, tayo'y templo na ng Diyos. Di ba? Ba't mo aabusuhin? Sa bisyo? Aabusuhin mo? Magiinom ka? Wag ganon, brother. Wag ganon, sister. Magpupuyat ka. Wag ganon. Oo. Templo ka na ng Panginoong Hesus. Yung banal na Espiritu, nasa iyo na. Ikaw ba, sisirain mo yung maganda mong katawan para doon lang? Bababuyin mo ang iyong katawan? Di ba? Ang Diyos, sabi niya, binigay nga niya yung sarili niya, bought you at a price. Yung price na yung dugo niya. Diba? Sa mga yung pagmamahal ng Diyos, bigyan rin natin dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Siyempre, gagantihan rin natin ang pagmamahal. Iingatan rin natin. Parang pag sinabi lang, ito, mas madali yung bawal tumawid dyan, may namamatay. Ayaw mong makinig. Tumawid ka, patay. Oh, dapat ganun rin po tayo. Mahalin natin. Hindi dahil nagiging selfish tayo. Minamahal natin dahil nakita natin, unang nagmahal sa atin ng Diyos. Binigay niya yung kanyang sarili. Mahalin din natin. Tayo na yung temple of the Holy Spirit. Nasa inyo na. Amen po ba? Ngayon naman, paano naman po natin, Pastor, di ba, makukunik yan, yung tabernakulong yan, sa aking pagkatao. Kanina pa tayo, paano ko makukunik yan? Yung tatlong yan. Paano ko makukunik sa buhay na to? Okay? Tingnan natin, 1 Thessalonians 5:23, para maunawaan natin, paano natin nakukunik yun. Kaya sinabi, kayo na yung Holy Spirit. Tingnan natin ang pagkatao natin. 1 Thessalonians 5:23. Basahin po natin. Now, may the God of peace Himself sanctify you completely and may your whole, ano yun? Spirit, soul, and body preserved, blameless, at the coming of our Lord Jesus. Ano po yan? Paano natin relate yan? Di ba ang tao, meron tayo? Spirit, soul, and body. Nung Old Testament naman, sa tabernakulo or tabernacle, meron dyan tatlong partition. Ano yun? Outer court, innermost court, or Holy of Holies. Pakita nyo pa, para mas lalo nating ma-appreciate yan, yung next slide. Kita nyo po dyan, di ba? Yung body natin, nagre-represent ho dyan sa outer court. Diba? Yung dati, yung mga, nung Old Testament, pinapatay yung mga tupa, yung ialay, di ba? Madumi doon dahil titingnan. Tayo, yung body rin natin. Ito, yung labas niya, yung body. Kaya di ba, pag pinagpapawisan kayo, madumi. Talagang pag ginano nyo, putik. Subukan nyo ngayon. Putik, di ba? Madumi. Yun lang para mas ma-relate natin. Di ba? Yung body natin. Yan. Makikita nyo. And then, yung soul naman. Ano ho yan? Yung soul natin. Yan yung mind, emotion, yung will. Yan. Pangatlo, ano yan? Innermost court or Holy of Holies. Yan yung ating espiritu. Yan yung nagko-connect sa atin, sa ating Diyos. Siya yung, yung presence niya. Diyan nakikipagtagpo sa atin. Doon, saan? Born again spirit natin. Sa New Covenant, tawag natin yan, kailangan natin ma-born again para manahan sa atin ang Espiritu Santo sa New Covenant. Yan ang sabi ng Panginoon. Tayo kailangan ma-born again. Para mas lalo pong tumibay, basahin po natin. John 3:6-7. Sigurado ito, kabisado nyo po yan. John 3:6 hanggang 7. Flesh give birth to flesh, but the Spirit give birth to spirit. Number 7, you should not be surprised at my saying, you must be, Born again. Kaya kailangan po, ma-born again po tayo. Sino po ang mga born again dito tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Taas po ang kamay. Amen. Kaya ganun din.
mga kapatid, mga kamag-anak nyo, please lang, i-share po natin ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na dapat, kailangan ma-born again po sila. Sabi ng Panginoong Sus, di ba? Kailangan ma-born again tayo. Para yung espiritu natin, doon mabubuhay diyan. Magkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Wow! Nagkakaroon tayo ng pagkakaintindihan. Bakit ko sinabi to? Alam niyo ho ba yung kontekstong yan? Yung kontekstong yan, kausap niya si Nicodemo, isang Pariseo. Pero si Nicodemo, matalino. Pero hindi niya maunawaan. Ba't ano yun? Ba't kailangan ma-born again? Pwede ba naman bumalik ako sa sinapupunan ng nanay ko? Laki-laki ko na. O, di ba? Kasi ito yung revelation to, kailangan lang nating tanggapin at panampalatayaan na ang ating espiritu ay binago na ng ating Panginoong Sus nung tinanggap natin siya. Amen. Pagkatanggap nyo, sigurado ko, naniniwala ko, kayo'y binabago ng ating Diyos. Ang inyong espiritu, mas lalong nauuhaw kayo sa salita ng Diyos. Nabago ang inyong buhay, di man todo-todo, paunti-unti. Nung dati, nagsasalita ka, lagi ka nagsasabi ng puto kutsinta, ngayon puto seko na lang. Nabawasan nyo. Diba? Nababawasan. Kung malakas ka uminom, dati isang case, ngayon isang bote na lang. Oh. Kasi yung spirit sa'yo nagbabago. Binabago ka ng Diyos nung tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Ito ay revelation itong pagiging born again natin na ang Diyos ang nanahan sa atin. Siya yung unang umibig. Sa ating espiritu, binabago niya tayo. Dati, sobrang judgmental ka. Ngayon, hindi na. Konti na lang. Konti na lang. Pero at least, nababago. May ibig sabihin dito, nagbabago ang buhay mo. Mas lalo mo nai-enjoy yung buhay mo ngayon, nakakangiti ka na. Dati para kang ampalaya. Bitter ka talaga. Pero ngayon, ang ganda-ganda na ng ngiti mo. Oh. Ngayon, tanong ko dyan, what follows after we got born again? Ang susunod, pag tayo na born again na. Pwede po ba natin basahin isa-isa? We are one spirit with Him. Oh, tayo'y kaisa na ng Diyos. Alam mo na, kaisa ka niya, hindi ka nagagawa ng mali, hindi ka nagagawa ng kabalustugan, dahil nasa iyo ng Diyos. Kasama ito nung na-born again ka na eh. Ba't gagawa ka nung mga kamalian? Okay lang, natatalsikan ka na, dahil nasa mundo tayo dito, natatalsikan ka ng karumihan, pero hindi ka natili sa karumihan. Hindi ka na naglulublob sa karumihan. Nakukuha niyo po ba ako? Ayaw mo na noon. Ayaw mo na. Ayaw mo na magbabad doon. Bakit ako pupunta dyan? Patay sindi sa amin, di nga nagpapatay sindi. Laging maliwanag ang bahay namin. Di ba? Oh, bakit ako pupunta dyan? Oh, big sabihin yan, kulang magbayad ng kuryente yan. Huwag kang pupunta ron. Oh, papatay sindi yung ilaw doon. Doon ka sa bahay. Kasi masarap kasama ang pamilya. Amen? Kaya sabi niya, kapamilya ka na ng Diyos, kapuso ka na, kapatid ka na. 1 Corinthians 6:17. Number 2, we are holy and righteous. Oh, tayo'y kawangis na ng Diyos. Tayo'y naging matuwid na sa harapan ng Diyos. Dahil lang nakikita sa atin, okay, ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, tinitignan tayo ng Diyos Ama dahil nasa atin ang Panginoong Hesus. Hindi dahil sa performance nyo, hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa matalino ko, hindi ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya ka naging matuwid. Amen po ba doon? Parang itong singsing ko, di ba? Ito yung wedding ring namin. Ngayon, pag tinakpan ko to, hindi nyo na siya makikita. Makikita nyo lang yung mic. Oh. Yun ang ganun din ang ginawa ng Panginoong Hesus. Dahil tinakpan niya, kinover niya tayo. Kaya natutuwa ang Ama dahil nasa atin ang Panginoong Hesus. Hindi sa magaling na performance mo, kung hindi sa ginawa ng Panginoong Hesus. Amen. Number 2, we are like Jesus. Kaya ngayon, di ka naman matatakot dahil alam mo,
kasama mo ang Panginoong Sus. Kung ano ang Panginoong Sus, ganun rin tayo. Magpantay man ngayon ang paa natin, alam natin saan tayo pupunta. Dahil kasama natin ang ating Panginoong Sus. Amen? Number 4, your spirit is perfect. Hebrews 10:14. Perfect na yan. Yung spiritong sumainyo, yung banal na espiritu ay nasa inyo na. Perfect na yan. Malinis na. Hindi na makakantiyan ng dyablo. Number 5, your spirit is sinless. 1 John 3:9 and 1 John 5:18. Sinless na yan. Malinis na. Fulfilled na yan. Sealed na yan. Dahil ganun kabuti ang Diyos. Binibigyan niya tayo ng assurance. Kaya, wala na magagawa ang dyablo. Hindi ka na kailangan matakot. Kinukondem ka. Wala. Dahil sa binigay ko dyan sa 5 yan, wala na dyablo. Aatungal ka na lang. Alam ko. Diba? I'm perfect because of Lord Jesus Christ. Diba? I'm sinless because of Lord Jesus Christ. Amen? Tingnan natin sa Romans 8:11 para mas lalo natin po itong ma-appreciate. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, grabe who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Napakabuti talaga ng ating Diyos. Diba? Isipin nyo, ito, yung Espiritong nagpabuhay sa ating Panginoon, nung siya'y namatay, ay yun din ang Espiritong nasa inyo. Amen. Napaka-powerful. Amen. Pwede po ba natin palakpakan nating Diyos? Hallelujah! Sobrang powerful. Diba? Kahit pag sumigat, di ba? Power! Hindi. Power talaga ang Spirit ng Diyos na nasa atin. Hallelujah! Yon ang nagpabago sa atin. Yung Espiritong yun. Kaya sabi ko kanina, yung dati mong ginagawa, ngayon hindi mo na ginagawa. Alam natin, mas powerful yung Spirit ngayon na nasa atin ay sobrang makapangyarihan na bumuhay sa ating Panginoong Sus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Salamat sa Espiritong yon. Philemon 1:6, that the communion of the faith, of thy faith may become effectual by acknowledging of every good things which is in you, in Christ Jesus. Sabi sa verse na yan, magiging effective lang ating faith na kailangan i-acknowledge natin, kailangan tanggapin natin para mas lalong maging effective yung pagmamahal ng Diyos. Amen. Thank you, Jesus, sa lahat ina-acknowledge namin ang mabuting gawa mo. Kailangan po kasi natin tanggapin, hindi lang, wala lang, okay lang, normal lang yan eh. Kaya, hindi, dapat ina-acknowledge natin. Tatanggapin natin. Para sa pamaraan yon ang buhay natin, di ba? Yung faith natin, mas lalo pang lumalago, nagkakaroon pa lang tayo ng intimate relationship sa Kanya, nauunawaan natin, at ang buhay natin ay magiging maganda. Dahil lahat ng magagandang bagay, di ba, pinapasalamatan natin ating Diyos. Amen? Ina-acknowledge natin. Ako nga, ito lang po, bigyan ko lang po kayo sample. Sa lahat ng ginagawa natin, dapat tayo nag-acknowledge natin, pinapasalamatan natin. Yung mga guard, yung mga nagbubukas, di ba sa atin, bigyan nyo, alam mo, thank you. Thank you. Kahit yung thank you. Yung salitang lang yun, thank you. Alam mo, yung moral boost nila, salamat, merong pala sa kanya nag-acknowledge. Wala naman siguro mawawala sa inyo magsabi kayo ng thank you doon sa nagbukas ng yung mga maliliit na bagay na alam nyo yung trabaho nila. Magpasalamat tayo sa nagseserve sa atin. Dito yung mga naglilinis sa atin. Yung kami nga pag napupunta sa ibang bansa, ito share ko lang po. Kailangan doon kasi sa ibang bansa, pag kinain mo, pag kumain ka sa isang lamesa, kailangan ikaw ang magligpit. Clean as you go. Pero dito sa atin, di ba? Iwanan lang yan. Pag nasanay ka, iwanan lang yan. Kasi meron nasanay tayo, may nagliligpit. Kami nililigpit namin, tapos pupunta yung magliligpit, ina-acknowledge namin, maraming salamat sa inyo, trabaho. Maraming salamat. Thank you. Kasi may mga katwiran, ganyan. Lalo na dati, yung Metro Aid, yung mga nagwawali sa kalsada, yung mga basura nila, ito nilalagay ko lang, itatapon nila. Mga katwiran pa, wala kasi magiging trabaho niya pag wala nang wawalisin. Wala namang ganun.
Diba? Tatapo mo yung sigarilyo mo lang, andyan. Hindi, meron naman nagwawalis. Huwag dyan. Paano kung hindi magwalis? Magbaha ulit. Katulad ng undoy. Diba? Pero dapat lang sinasabi ko, acknowledge natin yung kabutihan na ginagawa sa atin ng Diyos. Okay. Kaya ang tanong ko dyan, malapit na po ako magtapos. Mga 2 oras na lang po. Okay? How faith can be effectual. Ayan. Okay? Number 1, you can be effectual. Number 1, read the Word. Okay. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos o Biblia. Diba? Lagi natin sinasabi rin dito ni Pastor, magkaroon tayo ng notes. Yung rima natin, kung ano yung sinasabi, ano yung nag-i-strike sa inyo sa salita ng Diyos, sulat nyo. And then, maganda yun, babalik-balikan nyo. Pag meron sinabi sa inyo ang Diyos, sulat nyo, ganito pala, sinabi sa akin ng Diyos na ganito, isulat nyo, itong verse na yon. Ito yung naging kalakasan sa amin. Sabi niya, hindi niya ako iiwan, ni pababayaan. Oo, sa mga panahon ng mga problema. Ngayon, pagbasa nyo, oo nga, ito yung rima ko noon, no? Sinabi na, pangako niya, nare-rebuild sa inyo. Oo. Yung kabutihan na pinagkakalob sa inyo ng Diyos. Nababasa nyo. Kaya ini-encourage ko po kayo na kayo po magbasa ng salita ng Diyos. Ito yung magiging kalakasan nyo rin. Doon rin nagsasalita ang Diyos. Sa Biblia, pagbasa nyo. Kaya dito, alam ko, sa pulpitong to, ang tinataas lang ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang salita. Amen? Halos mapuno tayo ng verses dito para makita natin, maunawaan natin. Hindi yung galing ng isang nagsasalita, kung hindi, kung gaano kagaling ang ating Panginoong Hesus, pinababasa natin, nakikita natin, ito pala ang ginawa mo, Panginoong Hesus, sa krus ng Kalbaryo. Binigay mo yung buhay mo. Pangalawa, listen to the grace message. Sana po, ang lagi po natin pinakikinggan ay mga nagsasalita ng biyaya ng Diyos. Ang tinataas lamang ay ang ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Hindi yung kagalingan ng kanilang pananalita, hindi yung kanilang mga na-achieve sa buhay nila, kung hindi ang Panginoong Hesus lang. Yung tinapos niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kasi ang magbibigay sa inyo ng kalakasan, ang salita ng Diyos, yung biyaya ng Panginoong Hesus. Okay, sa mga inspirational message, may inspired kayo. Pero paglabas nyo dyan ng pintuan, pagsakay nyo ng kalsada, pagsakay nyo ng jeep. Di ba? Hirap nun, no? Pagsakay nyo ng kalsada, pagsakay ng jeep. Sorry na po. Di ba? Pagsakay nyo ng jeep, makakalimutan nyo. Kasi, bakit nyo makakalimutan? Yung katabi nyo, ayaw umusog. Magagalit ka na. Pero kung naisip mo yung grace ng message, mahal na mahal ka. Di ba? Miss, pausog lang. Di ba? Makikita nyo yung kakaiba ng mensahe na tinapos na gawa ng ating Panginoong Hesus kaysa sa mga inspirational message. Kasi yun ang nagpapatibay sa atin. Sa puso natin, sa ating espiritu. Yung biyaya ng ating Panginoon. Amen. Number 3, pray. Kailangan po tayo'y nagdadasal. Pagdilat pa lang ng mata or pagpikit pa lang ng mata natin paggabi, Lord, thank you Jesus, salamat dahil iningatan mo po ako. Ako, ganun ako lagi. Paggising, Lord, thank you po. Dahil paggising ko, alam ko, ako'y malakas, malusog, masigla. Oo. May panibago ka pagpapala sa akin. Nakikipag-usap ka na kagad. Diba? Napakasarap nun. Yung nagiging kasanayan natin. Number 4, worship God through music. Kailangan yan din ang pinakikinggan natin. Madalas natin, bakit? Yung pipiliin din ho natin, siyempre, yung mensahe ng mga kanta na napapakinggan natin. Kasi may, meron po yung LSS ba tawag doon? Oo, Last Song Syndrome. Oo. Ewan kung tama yun na ko. Kasi yun ang magbibigay sa atin. Kaya kanina sabi ko, napakaganda ng ating pagpupuri. Kaya talaga nakaka-bless. Kasi yun din magpapabibigay sa ating kalakasan. Yung mga kanta na ginawa talagang purong biyaya ang ating mga naririnig. And number 5, unite with the saints. Parang ganito ho, tayo'y nag-gather tayo every Sunday.
Bakit? Tayo'y nagpapalakasan. Amen? Para tayong baga. Di ba? Pag ang baga, mas lalong nagsama-sama, lalong kumikinang. Lalo siyang, nakikita nyo, nagniningning. O, ganun na lang. Ganun na lang. Basta yung baga, di ba? Pag nakita nyo. Kasi pag ang baga, iisa lang, hindi mo mapapansin yan eh. Mawawala at mamamatay at namamatay siya. Kailangan, ganun yung baga, nagsasama-sama tayo, nagpapalakasan tayo. Yung buhay natin. Ito, sis, ito yung nangyari sa akin noong linggo to. Talaga, thank you sa mga blessing na pinagkaloob ng Diyos sa akin. Araw-araw natin. Di ba? Kaya, again, sana every Sunday, nandito po kayo, kahit sa online natin ngayon, sana po kung meron po kayong yung physical church dyan, na para punta po kayo sa church, yung physical na makita kayo ng mga pastor nyo, or dito rin po sa Las Piñas, SGC Las Piñas, na sana'y makarating po kayo sa ating sambahan. Amen? Huwag po natin kakalimutan. Amen. Magtatapos na po ako. Malapit na po. Ito pong 5 to na sinasabi ko to, nagagawa natin dahil sa biyaya ng Diyos, na siya ang unang nagmahal sa atin. Pag nagawa po natin ito dahil sa tulong niya, nagmahal siya sa atin, ang buhay natin ay magiging mas maliwalas, magiging mas masaya, at punong-puno ng pagpapala. Lagi tayo nakakangiti sa bawat araw natin. Nagiging matatag ang ating buhay, paglabas natin, kada umaga pa lang sa bahay natin, alam natin, nakasama natin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Sige po, magtatapos na po ako. Ito po para mas lalong, mas matatag ang ating pananampalataya sa ating buong pinag-aralan, na ang ating pundasyon sa ating buhay na to, walang iba kundi ang ating Diyos. John 14:23. Basahin natin sabay-sabay. Last verse. Jesus answered, okay, and said to him, if anyone loves me, he will keep my words, and my Father will love him, and will come to him and make our home with him. Tingnan nyo. Sabi niya, pag ang ating Panginoong Hesus, di ba, nasa buhay natin, kasama natin ang Ama. Kanina, kasama na natin ang Espiritu, nagdwell na sa inyo. Ngayon, nasa inyo ng Panginoong Hesus. Pangatlo, nasa inyo pa ang Ama. Amen? Napakatatag at maganda ang ating pundasyon. Hindi na tayo pinahihirapan ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Kaya, again, balik tayo sa tanong natin. Ang question, ano ang isa sa pinakamagandang nangyari nung ikaw ay naging Kristiyano? Ang solution natin, sagot po, the Holy Spirit dwells in our born-again spirit. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Manalangin po tayo. Salamat, dakilang Diyos Ama, na ngayon po, alam po namin na ikaw po ay nananahan sa amin. Kami nagiging mas matatag dahil kayo po ang lagi namin kasama sa buhay na to. Laging hindi mo kami, Panginoon, pababayaan. Pangako mo yon, hindi mo kami iiwan. Salamat dahil ikaw ay hindi nagbabago. Thank you, Holy Spirit, that always dwell in us sa aming buhay. Salamat. Ito lang aming masasabi talaga sa inyo, O Diyos, na ikaw ang unang umibig sa amin. Kahit, Panginoon, sa buhay na ito ay maraming kaguluhan, kami magiging matatag. Makikita namin, O Diyos, ang iyong pag-ibig na ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Paano pinagkaloob ang iyong sarili, alang-alang para sa amin. Na matanggap namin ang tunay na pagpapala, tunay na kapayapaan sa aming buhay. At hindi kami, Panginoon, ngayon sa oras pong to, matitinag,
Hindi kami matitigatig ng anumang problema, mga depression, or kung ano pa man, in the name of Jesus. Dahil ikaw ay nananahan sa amin. Nasa amin na ang banal na Espiritu Santo. Nasa amin na ang anak. Nasa amin na ang Ama, o Diyos. Salamat po. Thank you dahil ito ay totoo. Ito ay aming pinapanampalatayaan. Pinaniniwalaan na tao sa aming puso. Thank you Jesus. Salamat dahil alam po namin na lahat ng probisyon ay pinagkaloob mo na sa amin. Lahat ng pabor, o Diyos, binigay mo na po sa amin. Ito'y dapat lang na po namin lakaran at panampalatayaan. Thank you, Jesus, dahil ito ang nais mo. Ang aming buhay ay maging matiwasay, maging pagpapala sa bawat isa, maging masaya ang aming buhay. Makita, Panginoon, sa mundong to, na ang iyong anak, o Diyos, ay yung pinagpala, ang iyong anak, Panginoon, ay laging nakakangiti. Dahil kasama ka namin, nakikita, Panginoon, sa aming buhay, sa aming pagkatao, na ikaw ang naghahari sa amin. Ganun din sa mga online viewers namin, o Diyos. Alam po namin, pinagpala mo na ang kanilang buhay. Makikita sa kanilang buhay, Panginoon, na ikaw ang naghahari sa kanilang pamilya, na ikaw, Panginoong Hesus, ang nagtatalaga, Panginoon, ng tunay na pagpapala. Kung ano man, Panginoong Diyos, ang mga gawain ng kalaban, we cast them out in the name of Jesus. Lord, we receive only your love, your blessing upon blessing sa aming buhay. Kami makakangiti dahil alam po namin, 2,000 years ago, tinapos mo na sa krus ng Kalbaryo. Kaya wala na kami ibang sasabihin kundi, thank you, Jesus. All the glory and praise belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Thank you po. God bless. See you next week. Amen! We thank you, Lord, for a fresh revelation. I learned a lot today. How about you? Let us know in the chat kung ano ang favorite part mo sa ating preaching today. Let us continue to honor and worship our Lord Jesus through our giving of tithes and love offering. But let me remind you that your tithes belong to your home church. But if you are new and you consider Solution Grace Church as your home church now, here are the ways on how to give your tithes and love offering. Our details are shown on your screen right now. You can use our account number and simply scan the QR code for our bank details, especially if you are outside the Philippines. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we prepare to give to the Lord, let us lift our phones and I will pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and worship you. We believe that it is not about us, but you alone. And I declare blessing and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Lace, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.